lang yung flooring nila mga kabrad. Medyo lumamig. So ay mga brad, isang napakainit na panahon po sa atin ngayon. Araw po ng Huwebes. Talagang sobrang init dito sa atin ngayon. Kaya nagubad na nga tayo sa sobrang init natin sa katawan. Kaya ang ginawa natin ngayon, punta tayo dito sa ating baboy. Pinagbabasa natin yung flooring nila. Kasi nga, pag hindi mo binasa, sa tindi ng init na yan, buti na nga lang tayo mga kabrad. Ay, buti na lang yan, kahit butas-butas yung yero natin, meron pa tayong pangalawang layer. Kumbaga yung init nung hindi rumirekta sa baboy. Kasi sobrang init, kaya ang ginawa natin yun, ito nga, binasa natin yung flooring nila para kumbaga maibsan man lang yung init nila. Sobrang init talaga mga kabrad. Yan, kamukha yung inahin natin ito. Inano natin yung ang ginagawa ko dyan, ito. Yung drinker niya, inaano natin ganyan para magbasa. Sobrang init, napakainit kasi. Ayan, sobrang init. Baka mamaya kalimitan sa ganyan mga kabrad yung heat stroke yung natin. Hindi kayo kakain. Yan. Para lang yung flooring nila mga kabrad, medyo lumamig. Ito yung ginagawa natin ganitong tag-init mga kabrad, yung para lang maibsan yung init ng ating mga baboy. Kasi hindi mo naman pwede sa pagka sobrang init irerekta mo sa katawan nila. Hindi rin maganda yan mga kabrad, lalo na pagka sobrang init. On sila pagka ganyan, kaya hindi pa pwede silang mawala ng tubig sa ganitong panahon, ganitong sobrang tag-init. Yan yung mga kabrad, pagka ganitong sobrang init, kung mapapansin nyo, sobrang ibang kung makikita nyo ang kalsada, parang kala mong nagliliyab, mapaga, sobrang init. Kaya yun ang ganun ang ginagawa natin dito sa ating mga alaga. Ayan. Ayan natin yung drinker para at least kahit paano maibsan yung init na nararamdaman nila. Sobrang init. Wala siguro kakain na sila. Hindi na alam, binasalang natin. So ito mga kabrad, yan ito yung pamamaraan natin pagka panahon ng tag-init talaga. Yung flooring, binabasa natin to. Ayan. Sobrang init, sabi.
Kalimitan kasi mga kabrad pag ganitong sobrang tag-init, lalo na yung mga inahin na baboy, ang nagiging problema niya pag sobrang init yung heat stroke. Nakikita mo na lang masigla sila pero bigla na lang silang mabubuwal. Lalo na yan sa mga inahin buntis, yan, mga ganyan. Pero dito ang ginagawa nga natin, ayan, binabasa natin yung flooring para at least kahit paano yung singaw ng flooring nila medyo malamig para hindi yung sobrang init. Tsaka ito nga, syempre sira. Ito naman sa ngayon tag-araw medyo okay. Kaya kahit paano ito may protection tayo ng pangalawang layer. Yung init hindi rumirekta doon sa ating mga alaga. Kaya lang naman ito, pagdating naman ng tag-ulan, isa sa problema rin natin to. Kaya ganyan ang ginawa natin. Pero pag ganitong tag-init mga kabrad, sobra talaga yung ganitong tindi ng init. Yun nga, ganun ang ginagawa natin na pamamaraan yung pagbabasa ng flooring. Sa umaga, mga bandang alas 8 hanggang alas 10, yan paliliguan ni Joel yan. Tapos pagka bandang hapon na, siyempre hindi na natin sila pwedeng paliguan. Kaya ang binabasa na lang natin para kumbaga yung init ng katawan nila ay mabawas-bawasan yung flooring. Ayan, binabasa natin yung flooring para mas presko. Presko sila mga kabrad. Ito yun naman nagtayuan talaga sila. Pero pa mga time talaga niyan mga kabrad, unang buhuso pa lang nagsisirko na sila diyan, kasi nga ang ginagawa nga namin dito para hindi ganoon. Laging basa ngayon yung flooring kasi sa ganitong tag-init. Sobrang init. Isang simpleng pamamaraan mga kabrad, pero epektibo. Yung pagbabasa ng flooring sa ating mga alaga para mas lagi silang presko. Makainit mga kabrad. Sobra. But kahit pa paano dito may hangin dahil dito lugar namin bukid. Open air siya yan. May hangin kahit pa paano. Paano mga kabrad kung wala pang hangin, di lalo na. Init na init sila. Iiba niyan pagka mga kabrad talagang sobrang tindi ng init. Makikita mo yun lalo na sa mga inahin. Ang inahin kasi mga kabrad, mas doble ang init ng katawan dahil meron silang dinadalang mga biik sa tiyan. Yun. Kaya mas mahalaga na kung sobrang init talaga, pwedeng basain nyo yung sa gawing tiyan lang. Huwag yung buong katawan lalo na pagka sa katindihan ng init. Hindi maganda yun mga kabrad, yung paliliguan nyo sila ng katindihan ng init. Huwag yan. Talaga ang ligo lang nila sa bandang hanggang alas 10. Alas 7, alas 8, alas 9 hanggang alas 10 yan. Pagka hanggang sa hapon na yun, dahil sa sobrang tindi ng init, hindi po pwede. Kung talagang makikita nyo yung inahin nyo na humihingal, pwede nyo basain doon yung tiyan. Yung hanggang tiyan lang. Para mapreskohan. Dahil sila, kaya ganun ang pakiramdam nila. Kumbaga sa tao, yung baby, kaya yung init doble. Doble ang nararamdamang init sa katawan. Yan, kamukha nitong ating ito. Kaya malaking naitutulong din ito na naka-layer siya. Na bukod dun sa bubong, meron pa tayo rito protection na lona. Para yung init, hindi rumirekta dun sa ating mga inahin. Ayan o. Kailangan yan mga kabrad talaga na yung ating mga inahin na to, lalo sa ganitong panahon, yung pagpapaligo sa umaga at pagsasaboy ng tubig sa flooring sa tindi ng init. Kasi mga bandang alas alas 12, alas 11, alas 12 hanggang alas 3, alas 4, napakainit yan mga kabrad.
Kaya yun, ang ginagawa nga rito namin, dito sa ating mga inahin, ayun nga yung babasain natin yung mga flooring. Yan mga kabrad, napakasimple na maliit na bagay pero epektibo sa ating mga alaga. Kaya yun, isa yun mga kabrad sa ginagawa natin dito. Kasi kung maobserbahan nyo, yung mga inahin nyo sa ganitong kainitan, iba ang hingal. Pero yung mga baboy namin dito nga, hindi ganun kahingal dahil meron tayong layer pa rito na lona bago yung bubong. Tapos yun nga, binabasa pa natin yung flooring. Tsaka yun, dapat hindi sila natutuyo ng tubig. Yan o, init. Kaya natin nyo yung mga flooring natin mga brad, mga basa. Saka sila, kung saan nilang binabasa yan, ayan o. Baga nilalaro lang niya yan dahil sa sobrang yung init niya. Kung saan na nilang binabasa yung kanilang flooring para pag humiga sila malamig. Ayan o. Ayan. Kabasaan niya, sabay higa. Sobrang init niya. So yun mga kabrad, ganun lang. Isang simpleng tip pero epektibo sa ating mga alagang baboy. Sa mga manok naman, importante sa mga manok na lalo na yung mga gala natin, importante na mayroon kang tubig na naka-open doon sa hindi natutuyan anytime na uminom sila. Andun, meron. Yun, sa mga kabrad, yun lang isang tip yun. Pati mga inumin na natin mga kabrad ng mga manok doon, meron din. Hindi tayo nawawalan doon talaga ng tubig sa container na biniyak na laging meron yun. Dito, meron kaming... Kasi yung ating mga galaan na yan, siyempre pagka ganitong tag-init, tuyong-tuyo ang paligid natin. Pero pag tag-ulan yan, wala ka namang matatapa ang baha dyan. Pero tuyo. So ito yung mga kabrad, ganito. Lagi kami may ganyan, may tubig na nilalagay dyan si Joel. Para anytime na nauuhaw yung ating mga alagang manok naman. Ayan, ito sila rito. Tapos, siyempre, yung ating mga tubigan, ganyan, hindi nawawalan talaga yan. Importante mga kabrad sa ganitong panahon, yung tubig sa ating mga alaga. Ayan. Dahil hindi pa to mahaba pa ang tag-init natin mga kabrad, kaya importante talaga. Ayan, kamukha niyan. Yan, lagi may tubig dyan. Pero itong mga tubig natin dito mga kabrad, meron na yung may betrasin na yan. Sa sobrang init, yung pabo natin dito na pumunta. Kasi dito malamig. Bukod sa may puno na, meron pang bubong. Tapos mahangin. So ayun mga kabrad. Ang dami na naman palang itlog doon. Bago na naman doon. Pinando natin na malamang humahalimhim na yun mga kabrad. Basta yun lang mga kabrad. Importante, isang tip yun. Pati ating mga pabo. Kung makikita nyo yung lugar namin dito ngayon mga kabrad, tuyot na tuyot. Ayan. Tuyot na tuyot yung ating mga halaman. Indikasyon lang na sobrang init talaga yung ating paligid at yung ngayon.
Kita nyo pati yung mga manok na kita nyo din yan mga ayan, gala-gala sila. Kaya na tinatapakan. Init, sobrang init. So ayan nga mga